Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga nanood online. Welcome po sa Father Cells Christian Center. Tayo magkasimula sa gawain. Ngayon, hallelujah. Huwag na natin ng Diyos. Praise ang musika ng awitin. Hallelujah. Malapakan ang tuwin natin ang Panginoon. Yes, O Lord. For all you've done. Praise the Lord God. Hallelujah. Yes. It's a need from the mind. I will never be the same. So you change me from the end.
Praise God. Hallelujah. Ulit na natin ang Diyos na magmamanin ng reading. What a beautiful name it is. Praise the Lord.
the name of Jesus. Palapalapan po natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po Diyos. Praise God. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron tayong mga panalangin araw-araw, Monday to Sunday, at ang aking Sunday School, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, at darating ng 10 a.m. ang ating morning worship ng Kanabahan, 6:30 a.m. naman sa evening, at ang midweek service every Wednesday, same time na po dito. Pagpili natin ang ating mga bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sana din natin ang government officials, ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno, dalangin natin ang kapayapaan, kaayusan, magkaroon din ng pagbibitas sa loob ng gobyerno, at ang mga gera na nangyayari ngayon sa China, Taiwan, patuloy pa rin gera sa mga Ukraine, ang panalangin natin, ang pagbibitas pa at pagluma ng mga kaluluwa na maraming na ating ng Diyos. Hallelujah! Pray natin ang ating leadership, international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Content, sama din natin, Pastor Boy Isapina, ang ating national leader, at ang mga regional leaders, Pastor Tom Benedetula, Pastor Naro Utal, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yeresabel, at ang ating iglesia, Pastor Nico Molera, kailangan natin ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, at ang mga pangakatawan, pangasipan ng ating Diyos, at pag-training natin ang ating mga fellow katamang local churches, Pastor Ursul Galuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Zavero, Pastor Marciano, Pastor Ron Canyosa, Pastor Samuel Urtoy, Pastor Jumay de China, Pastor Nelly Dalit, Pastor Jordan Chavez, at Pastor Jess Pancho. Kasama din ang mga ibahal, yung mga lugar at yung ministeryo ay samahan ng Panginoon. Pag-training natin ang bayan ng Dipolo, ang ating pastor, Pastor Lucena, ay Samaya, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, King, Church, Church Lot, Church Building, at Transportation Weekend, at ang bawat isa ng mga asawa, sinusuporta sa buhay ng Panginoon. Bilang request, prayer request, italutuin ang ating Panginoon, ang pangailangan, Surugo Siya, Brother Moon Paro, Basher Shirley San Pedro, Italong Sara Dulo, Pastor Tomping, Brother John Arne Mendoza, at ang ating mga mahal sa buhay, ay pamilya ng panalangin, kasama natin sa buhay ng Panginoon, at ating mga activities, kaya every weekend activity, mga Bible studies, teaching survey, at International Bible Conference to be next week na from Monday to Friday, May 12-16, at ang aming Jubilee service sa Baclaran, May 31. So makakatalo po rin natin, Pastor, ang mag-uulan. Hallelujah! Okay po sa panalangin, isang papuin, makakuha natin ang Panginoon as ating Diyos. Hallelujah! Lord God, praise the Lord! Praise the Lord Jesus, you are alive and well, glory, hallelujah! We will be Panginoon, praise God, praise the Lord. Hallelujah, mapalapit sa natin sa Diyos, kung malapit sa iyong pala na trono, nalalaman namin Panginoon ang mga na-election for na aming mga leaders, International Church, ang aming national leader, ang aming church, pagpalain, gayayan sila God, ang aming presidente, ang aming bansa, Panginoon, nagdalaman namin ang pagligtas sa pagkakilala ng pagtutumanan at salita mo, Diyos. Nagdalaman namin, Panginoon God, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay panilang ng palakasan, pagulungan, Panginoon God, ay lusubin mo, Diyos, ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pagkuhay namin, Panginoon God, ang mga salita magdadala sa iyong Panginoon God, ay nagdala sa Diyos na nagdala ng biyaya, at ang mga hearing request, Panginoon, ay katapuin mo, Panginoon. Himala ka, Panginoon, at sa katulungan sa buhay, Panginoon. Maraming salamat o misalot ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Awitan natin ng Panginoon and be delivered. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Delivered by His blood. Sa inyo lahat, nagagala ko kayo mga kasama sa gawak ng ating Panginoon. So, ngayon ay 30 na.
Okay. Ngayon na ay April 30 na. So, kamusta na. So, kasunod natin ang activities ay sa konferensya natin sa Mandaluyong. Ay natin na sa may Pioneer. Pioneer Street sa Bayanihan Circle. Hindi kaya tayo makapunta yung punta na ba kayo doon? Hindi kaya tayo makapunta doon. So, ngayon, ang gawain ng konferensya hindi na limitado kasi malaki na yung area natin. Kasi sa Mandaluyong, para limitado ay limitado ang bawat attender. Sa ngayon, wala na. So, pwede na tayong pwede tayong mag-iisa o ibahagi sa konferensya na ako. Kaya lang, talong pa rin, hindi pa rin pinahintulutan yung mga bata. Kasi na, mga bata kasi ay mahirap kontrolin. So, kaya ang gamari, ano pa rin yung kontrolado pa rin. Ibig sabihin niya ay kung may mga iwanan, ay iwanan. Kung wala, kalimitan lagi naman yun, sa labas. Sa hindi mismo ito sa Pilipan. Kasi yun nakaraan mga naglaan natin mga konferensya ay kumukuha si Pastor Boy ang isang kwarto doon para doon sa mga bata. So, yun lang. Kailangan natin pabalita at tulad ng ating inihamon, hindi tayo makibahagi sa pledge ng Mandaluyong, tayo makibahagi rito. Kasi masarap maging mamahagi na gawain ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nyo maging mamahagi dito, wala akong mention na halaga. Ang sinasabi ko lang kung ano ang kailangan sa ating pledge, kung ano yung kapasyahan ng puso nyo, pinasya ninyo yung 150 o 200, asa sa inyo yun, ang problema mo. Asa sa inyo yun. Pero, yun nga, sa inyong kapasyahan yun, depende na sa puso ninyo, sa bulong ng banal na Espiritu sa inyong mga puso. Okay, so, katulad na sinabi ko, may padadaan ninyo sa sobre, lagyan nyo yung specific ninyo kung para sa ano. So, yun lang. Sabi ko na sa inyo yung kaya na, siyempre, pag talagang 20 pesos naman, hindi na presyo. Kasi pag sinabi mo kapag 20 pesos, 50 na presyo, at yung 50 na pupulot ka, hindi mo mapulot. Yung sa mga nakasuksok sa mga nanay natin, mga nanay, madali makuha yun. Pero pag sinabi kasi pledge, simple mo na yun, kawalaan yun. Mabigat-bigat unin. Hindi na ibig ko sabihin. Ilalagay ko nyo sa pledge para para hindi alam ko kung saan ko natin yung pananalangin. So, ako nyo, para hindi maibili ng pintura dito, maibili natin ang ito eh. Dahil si Macy's ay kahit man ako, dahil nakaayos mo yung ito. Kasi yung pintura na yan, hindi pa nakayari yung patinig na isa sa pintura na yan. Okay, so yun lang ang ating ilang announcement. So sa mga nasa online, pwede kayo makibahagi sa pledge. Yes, yan. Hallelujah. Doon yung mga kusukuran kung meron bang Diyos talaga nakakakita ng inyong ginagawa. Okay,
So, kapag pinaniniwala kung ikaw ay sumasampalataya, ay sakot ka nito. Nabibilang ka rito. Dahil ang pananampalataya ko ay hindi po pwede mong ipaliwanag na nawala ka ibinibigay. Dahil ang totoo, no? Ang isa na nakapagtitibay ang pananampalataya, basahin niyo sa aklat ng Hebreo, chapter 11. Makikita niyo yung nakahanay doon na mga taong sumampalataya, unang-una si Abel. Nakita natin doon na sumampalataya si Abel, ang ginawa niya. Nagtandog siya, nagbigay siya. Yun yun. Kaya yun yung simula. Simula ni Noah. Binigay niya ng panahon niya, 120 years na siya ay naharal. Nagsalita, naharal patungkol sa Panginoon. Natunda ni Abraham, binigay ni Abraham, kaya katibayan yung kanong pananampalataya, nag-iisa ng anak, na ipinangako sa kanya ng Diyos. Kung makita niya na anak niya yun ay kakalog na niya, o nakakasama na niya, kasi nung umakyat sila sa bundok si Isaac may hawak ng kasi sabi niya, ito yung panggato, yung nagawin natin panggato para magkano ng kapoy. Pero asan yung ihahandog na tupa? Kasi sa kanila kung ito, wala handog sila, tupa ang ihahandog. Diba, sumagot si Abraham, Diyos ang magpuprovide. Sabi na niya, Abraham. Talaga nasa puso niya talaga, ihahandog niya talaga si Isaac. At ang kasunod na, diba, pinanggit ni si Jepta. Ang inihandog ni Jepta para na ipakita yung pananampalataya niya. Diba, nag-iisa niyang anak. Yung babae niyang anak. Diba? Inihandog niya na nag-request pa sa kanya. Pag nabili pa na ng palataya mo, hindi ko pa nakukuha ng sermon yung naaral na yun. Diba? Sabi mo kanyang anak na babae, sige, gawin mo sa akin ang gusto mo, ipinangako mo sa Panginoon, ay tulutan mo lamang ako magdalaga sa aking mga kaibigan. Iyaon at itangis ko yung aking pagdalaga. Kaya siya umalo ng 18, hindi siya nagsuot ng gown. Ano mong ginawa niya? Tinalihan siya ng kanyang ama na si Jepti at sinulo at iyahandog sa Panginoon. Maubos ang oras namin pag-iisa-isahin na. So lahat ng taong sumampalataya na ipapakita nila yung pananampalataya nila sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya ang pag-ipo ng pananalaki, ang pagbibigay ito ay paagi yan ng pananampalataya. Hinapin natin si Sakeo, nang sumampalataya siya, anong ginawa niya? Binuksan niya yung pinagkakaluan ng kanyang kayamanan na sinabi niya, narito ang kalahati ng aking kayamanan. Kaya pinamamahagi ko sa mga lukha. At kung ako'y makasingin ng may kaya, ay ibabalik ko ng makaapat. Ano may ipapaliwanag ng pananampalataya mo na hindi pa rin naman. Kaya ang pagbibigay po ay kawain ng taong sumasampalataya. Okay, tayo pinili ko ng pananalapi. Okay, so tayo ay analangin o amang si Michael para tayo pang nandito. Praise God. Hallelujah. Okay, so ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa at dalangin mo po ang palain mo ng iyong mga anak. Walang sawa, na nahibol sa tawain ito dati ng Diyos. Pagpalain mo ang buhay nila. Nakakita nila na ikaw na Diyos na sinampalatayanan nila ay Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, isa pa. I got my mind made up. Salamat sa mga manunod at palalim ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa mga Amen. Okay, narapot po tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay, ako po makukusap. Ito po ay napakasimple. Very elemental teaching about faith. So, pag saan na ito, sasabihin ko na sa inyo, unless you believe, you will not be pleased. Yan ang isa pang malaking katotohanan. Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. Bakit ko kanina, kung mga lalaking sumampalataya sa Panginoon, kasama dyan si Enoch. Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Kaya panadali ako ng manalangin, dakila at tapat na Diyos. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. At pagdalain mo ang iyong salita, ikaw ang mag-usap sa iyong anak ng Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po pwedeng mangyari na ang tao'y maging-kalugod-lugod sa Diyos na walang pananampalataya. Alam natin yan. Dahil yan ang biblical na sinasabi ng Bible. Kaya kanina, sa pag-iipon natin ng pananalapit, yung aking sinabi, hindi ka pwedeng kalugdan ng Diyos na hindi mo man lamang naranasan. Amen. Na magkaroon ka ng karanasan patungkol sa pagbibigay. Hindi ka man lang nag-involve sa pagbibigay. Imposible yun. Hindi pwedeng mangyari na ang tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos na walang pananampalataya. At hindi rin pwedeng mangyari na ang tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos na hindi naman kalugod-lugod sa tao. Hindi rin pwede mangyari yun. Kalugod-lugod ka sa Diyos, pero hindi ka kalugod-lugod sa tao. Posible yun. O kaya ay kalugod-lugod ka sa tao, subalit hindi ka naman kalugod-lugod sa Diyos. Lagi kasi magkasama yun. Pag ang tao ay naging kalugod-lugod sa Diyos, asahan mo ang taong yaon ay kalugod-lugod din sa tao. Hindi po pwede magkahiwalay po yun. At yan lagi ang resulta kapag ang tao sumampalataya. Hindi mo po pwede sabihin, yan ay kinalugdan ng Diyos. Kinalugdan ng Diyos, pero sa tao, hindi kalugod-lugod.
Basahin natin ito, tingnan natin ito. Buhay mismo ng ating Panginoon. Lucas at chapter 2, verse 52. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang kalunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung di po pwede magkahiwala ito. Kalugod-lugod ka sa Diyos. Pero may taong inis na inis sa iyo. Merong taong hindi nalulugod sa iyo, pero sasabihin mo, kalugod-lugod ka sa Diyos. At hindi mo po pwede na maging kalugod-lugod ka sa tao at hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po pwede magkahiwala yun. Kailangan lagi magkasama yun. Kaya yun ang sabi nito, si Jesus lumako sa karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya, dalawa yun, hindi pwede yung magkahiwalay. Acts chapter 2, verse 46, ang sabi rin dito, hanggang 47, at araw-araw sila na nagkakapito sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban, 47, na nagtuturi sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao, yung salitang pinalulugdan, kalugod-lugod. Pinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Doon naman sapat na yun. Para makita ninyo na kapag hindi pinalugdan ng tao, automatic ka kung pinalugdan ka ng kinalugdan ka rin ng Diyos. Hindi po pwede magkahiwala yun. Pag kinalugdan ka ng Diyos, kinalulugdan ka rin ng tao. Tandaan natin yun. Nang ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, ang tao ay mayroong paniniwala o pananampalataya na. Nakisilang si Jesus ni Maria, si Maria ay isang aktibo sa Judaismo o Judaism. Yun po yung mga relihiyon, yun po yung relihiyon, yun ang pinakamatandang relihiyon. Hindi po Katolisismo, hindi po Catholic. Ang pinakamatandang relihiyon at yun ang relihiyon ni Maria at ni Jose ay Judaismo. At yun din ang relihiyon ni Abraham. At yun ang relihiyon ng mga Hudyo. Ang tanong, bakit nila pinatay si Jesus? Naniwalay sila sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Hindi na nila pinamapabuhay, hindi nila naiwalay sila sa tunay na layunin o sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Yung mga banggit natin, di ba, nabanggit yun doon sa Mark chapter 8 or 7, na sabi doon ng Panginoon, pinalimutan nyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling sabi, sa inyong mga pamahiin. Wala yung nasabi ng Bible. Dahil sinita doon si Jesus na sila kumakain na hindi naghugas ng kamay, yun yung mga sa mga pamahiin ng mga matatanda. Napihit yung kanilang pananampalataya dahil sa tinutuwid sila ni Jesus, dahil ibinabalik ni Jesus ang mga tao sa tunay na ibig sabihin ng pananampalataya at yung dahilan nasugatan naman sila. Kaya mayroon akong nabasa na isang quotation na nakalagay ko, ang halos lahat ay namumuhi sa katotohanan. Yun yung nakalagay. Lahat daw halos ng tao namumuhi sa katotohanan. At yun yung ibig sabihin mo. Kasi nga ang katotohanan ay masakit. Kaya yun ang dahilan, kaya ipinako nila si Jesus sa ibabaw ng krus. Una, nung nais bumigyan ng pansin, walang naman ito, anong kahulugan ng pananampalataya sa buhay ng tao? Napakahalaga po niyan. Dapat maunawaan ninyo. Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng tao? Una, pananampalataya lang ang hinahanap ng Diyos sa isang tao.
Ang hinahanap ng Diyos sa isang tao, hindi yung iyong abilidad, hindi yung iyong talento, hindi yung kagandahan mo, panlabas, hindi yung pagiging cute, hindi yung pagiging magaling mong mangusap, magaling mong magsalita, matalas na kaisipan, hindi yan ang hinahanap sa iyo ng Diyos. Ang hinahanap sa iyo ng Diyos, interesado lang siya sa iyo sa isang bagay, at yun ay sa pananampalataya. Pananampalataya lang ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng isang tao. Eh salamat naman pananampalataya ang naging sukatan. Dahil kung ang naging sukatan ay papugilan, laglag tayo doon. Di ba? Mauunan doon si Poong Martin. Di ba? Kung ang sukatan ay edukasyon, eh lalo na tayo laglag doon. Maraming malalaglag sa Father's House. Si Atty. o si Pastor Jim Llamas na mapapasa at si Pastor Dan, ating national leader, si Pastor Boyd ay isang engineer. Si Pastor Jim Llamas ay isang lawyer. Pero salamat sa Panginoon. Ang sabi rito ng Matthew chapter 8, verse 10, namangha si Jesus ng marinig ito at sinabi niya sa mga tao sumusunod sa Kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Ito yung centurion na sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ka na dapat pumasok sa hubungan ng aking bahay. Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa aking hubungan ng aking bahay. Na dapat sabihin mo lang ang isang bagay, sapagkat ako rin naman ay may papamalaan. Pag sinabi ko, pumunta ka ron, pumunta siya doon. Pag sinabi ko, gawin mo ito, ginagawa na yun. Sabihin ko lang ng isang bagay at gagaling ang aking alipin. Yun lang ang hasil. At doon natin nakikita na hanap niya sa tao ay pananampalataya. Yun ang hinahanap niya. Kaya pag wala yung pananampalataya sa buhay ng isang tao, mamaya mabibigyan natin ang pansin. Pangalawa, pananampalataya lang kay Jesus ang pwedeng magtawid sa isang tao mula sa kaparusahan patungo sa paraiso sa piling ng Panginoon. Ito yung ginawa ko na ng paksa na sabi ko ay ang lamang ng magnanakaw. Dahil katulad nga na sinabi ko, ang unang pumasok sa paraiso ay isang magnanakaw. Yung tulisan na sinabihan ng Panginoon na yung din kakasamahin kita sa aking paraiso. Ibig po, ang lalaki walang reliyon, walang pananampalataya. Iba lang nung panahon ngayon, yung on the spot na yun, siya sumampalataya sa Panginoon. Wala siyang ginawang mabuti. Dahil kung meron siyang ginawang mabuti, kung siya pinalulugdan ng tao, dapat sana hindi siya nakabago. Wala siyang reliyon. Wala siyang denominasyon na kanyang kinaaniban. Pero siya'y sumampalataya. At sinabi niya sa Lucas 23, verse 41, ganito sabi, tama lang na tayo parusahan ng ganito. Ang sinasawakan niya dyan, yung isa sa mga si Istas yata, o pag hindi si Dimas, hindi ko nang alam kung sino sa kanila si Istas o si Dimas. Kasi wala ka nang mapapasa sa Bible na ng pangalan. Napasubra ang talino ni kung Papa sa Roma, ang ng pangalan sa kanila yan. Sabi rito ganito, tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. Si Jesus ang pinutukoy. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Magnanakaw yan. So, yung mong nakikita na tanging ang pananampalataya ang pwedeng magtawid individual. Hindi yung pananampalataya ng nanay mo, pananampalataya ng tatay mo, pananampalataya ng tita mo, pananampalataya ng kapatid mo, iyong mismong pananampalataya ang magtatawid sa iyo mula sa kaparusahan patungo sa
piling ng Panginoon sa paraiso. Hindi totoo talaga yung kada sa makasala, kasi nyo na yun sa inyong puso at isipan. Mapapahamak kayo niya kapag hindi nyo inalis siya sa inyong kaisipan. Angin pananampalataya ang pwede makatawid sa tao mula sa masamang kapalaran. Pangatlo, pananampalataya na ang pwede mag-alis sa tao sa pag-akol ng Diyos. Napakalino niyan. John chapter 3 verse 18. Hinahatulan ng parusa ang hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Dagdag natin yung John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang buhay ng Diyos. At ito pa yung pangulit, ang apat na istindigyan ng pansin at pagtuunan. Ang taong walang pananampalataya ay walang kabuluhan. At dapat natin maunawaan yun. Kung wala kang sikasig na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya, useless kang tao. Ako mismo nagsasabi, dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nai-involve sa pananampalataya, useless kang tao. Wala kang kapuluhan. Dahil, nasabi ng ating teksto, without faith, it is impossible to please God. At tulad na sinabi ko nga, hindi ka pwedeng kalugdan ng Diyos na hindi ka tinalulugdan ng tao. Laging magkasama yan. Kaya kung wala kang pananampalataya, ang sabi ko nga, wala kang kabuluhan. Useless ka na tao. Kaya anong gusto mong sinabi ni Pastor Buit sa kanyang kapangkaran, tagal na yun, ilang buwan na yun, na sinabi niya, ang taong tumatalikod ay nagkakasala. Ang taong inulumayo sa gawain ng Diyos ay nagkakasala. Sabi niya, kung tayo nga na laging nasa gawain ng Diyos, hindi pa rin maiwasan na magkamali. Isip sila pa kaya? Ano sa ngayon kayo? Totoo yun. Kaya tayo nga na laging nasa gawain ng Diyos, nagkakasala pa. Di lalo lang hindi ikaw ay lumayo. Kaya huwag kang umasa sa mga taong walang panahon sa gawain ng Diyos na maayos ang buhay nila. Sabi na ni Pastor Buhay, pag kinumusta mo, kumusta ka? Ay, mabuti po, Pastor. Ay, nagsisinungaling siya, hindi totoo yun. Kaya tandaan natin, ang tao walang pananampalataya ay walang kabuluhan. Matthew chapter 5, verse 13. Habang ng Mateo chapter 5, verse 13, dahil ito sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alak, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan? Kundi ang kitapon at tapatan ng mga tao. Ang kausap dito ng Panginoon ay tao. At ang sabi niya, kayo ang asin. At yung nag-uusap siya dyan sa pananampalataya. Yung testimony mo, yung bunga ng pananampalataya mo. Ibig sabihin, kung ikaw, wala ka ng lasa, dahil wala ka ng pananampalataya, dahil hindi ka na interesado na i-upgrade mo o kating-kating mo ang lasa mo, o pag ibabawi mo yung lasa mo, wala kang kabuluhan. Kundi itapon sa labas at apakan. Kasi sa kanila walang bread ng panahon na yun. Kaya yung mga pagkain, wala ng mga isda, kapag pinipreserve nila yun, nilalagyan nila yung isang kapil pang asin.
Ngayon, pati yung asin yung wala ng lasa. Ang ginagawa nila doon, nilalagay nila sa labas ng mga bahay nila o mga paburan nila. Nagawa na nilang pagpaga ng paa. Alis mo ng alikabok. Kaya yun yung sinabi ko ito. Ganun sa kanila. Kaya kung walang pananampalataya ng isang tao, yung ibig na sabihin dito, wala kang kabuluhan. Hindi kakapakapakan. Kasi wala kang lasa eh. Meron ka ba nakita na asin na nasa walang lasa pero nasa kusina? Wala po akong nakita ng ganyan asin. Na walang lasa nasa kusina. Nakanya yung ibig sabihin. Kaya si Jesus dyan ang pupusat siya dyan sa pananampalataya. Kung hindi mo pinatitimba, hindi mo pinapuputi yung lasa, hindi mo sa... Ang kasunod niya ay binago ng Panginoon kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yung pinag-ibig sabihin mo. Ang nagpapalasa sa tao, sa spiritual na usapin, pananampalataya, pinagtitibay mo, pinalanan mo. Dinidevelop mo yung pananampalataya mo, kaya ka nagiging asin na may lasa. Ipinipreserve mo yung kabulukan ng daigdig. Dahil pinapakita mo sa daigdig kung ano yung tama. Kaya na ang tao, kung walang pananampalataya, useless, walang kabulukan. Kaya mo ito sinasabi para pagkukunan natin ng panahon ng usapin ng pananampalataya. Sa labingis po ito ng Panginoon ang galing. Okay, naliguran na natin o iwanan na natin yun. Bakit nalulugod ng Diyos o nalulugod ng Diyos sa taong nananampalataya? Bakit nalulugod ang Diyos sa taong nananampalataya? Ang taong sumasampalataya, una, kaya kinalulugdan ng Diyos. Basta't sinabing sumasampalataya o mananampalataya, pinalaya sa kasalanan. Hindi totoo na ikaw ay sumasampalataya, pero hindi ka naman napapalaya. Yun yung sinabi dito ng Panginoon, Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Eh hindi ko sinasabi natin tayo sumasampalataya. Dapat ang nagsasabi sumasampalataya ay malaya sa kasalanan. Kaya nakalugod-lugod sa Diyos eh. Ngayon, kung ikaw ay sinasabi natin tayo sumasampalataya, pero alipin pa lang tayo ng kasalanan, hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung sinabi ni Santiago, ay sumasampalataya ka. Hindi mo yung sumasampalataya ka eh. Nanginginig pa. Ibig mo bang malaman na o taong walang kabuluhan? Sinabi pa rin ni Santiago yun na ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay baog. Hindi sabihin ng baog, useless. Sa madaling salita sa isang madaling pangintindihin ay inutil. Masakit ang dapat sa akin sinabi inutil. Ibig sabihin mo walang silbi. Pag daw ang pananampalataya mo walang kalakip na gawa. Kaya ang tao ay pinalulugdan ng Panginoon dahil siya ay nakalaya sa kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung ang sino man sa kanya, ano sabi doon, kung sino man sa kanya nakipagkaisa, kaya ang sino man nakipagkaisa, may tinutiling talula ang isipan sa ating Panginoon, wala na yung kanyang lumang pagkatao, narito siya ay pawang naging bago. Kaya kung sino man na kay Kristo siya isang bagong nilalang, yun, natumbok. Wala na ang kanyang lumang pagkatao. Pangalawa, ang taong sumasampalataya ay may maayos o maayos ang takbo ng isipan.
Kaya pag sinasabi ko natin na tayo ay sumasampalataya, dapat maayos ang takbo ng isipan mo. Okay. Tulad na sinasabi ko, sa Pilipinas, mahigit 300 ng reliyon. Pero bakit lagi pa rin tayong kasama sa pinakakurap na bansa? Yung sabi ni Claire Castro, nakita ko sa niya talapagsalita ni Marcos, Bongbong. Tayo matutuloy kayo. Tayo nagsasabi kayo, wala kayong kapintasan, hindi kayo kurap. Eh bakit laging nakalista yung ating bansa sa pinakakurap? Tama ka naman. Ang gagaling nyo. Gagaling yung mga kumandidato. Sasabihin yung mga ano kayo, bakit ang bansa natin hindi mawala sa listahan ng pinakakurap? Pero din yun, dahil nasa atin ang lahat ng reliyon. Mormons, Hatsi, Samarista, Iglesia, andito na sa atin, di ba? Pero bakit tayo mong bansa pa rin natin ang pinakakurap? Nasabi ng Bible, ang taong sumasampalataya ay maayos ang takbo ng isipan. Tingnan niyo yung lalaking pinalaya ng Panginoon. Yung nakatira po sa sementeryo. Marcos chapter 5 verse 15, possess. Ang sabi rito at nagsitanong sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanangin at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay siyang nagkaroon ng isang tulutong at sila'y nangatakot. Ay ang tanda ng pagiging matino ang pag-iisip, matino ang pananangin. Kasi no ito'y mahigit ng Panginoon, lubutugan yan. Pero ano sabi rito? Sila'y pumunta roon at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang tulutong at sila'y nangatakot. At ang isang talatandaan ng taong sumasampalataya ng anak na sa itaas ang pag-iisip. Colossians chapter 3, verse 2. Ano sabi dito? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, ikang English na nakalagay dito, set your affection on things above, not on things on the earth. Yan ang sabi ng Bible. Yung sinabing affection, yung pagmamahal, yung damdamin, ay nakalagak daw ay sa itaas, hindi dito sa ibabaw ng lupa. Pero dapat natin tandaan, ang tanda ng isang taong sumasampalataya, lagi ang isipan na nakalagay sa itaas, hindi dito sa bawang lupa. Kapag ang tingin ko lagi na dito sa sanlibutan, nandito lagi sa ibabaw ng lupa, hindi ka genuine naman ang palataya. Dahil kung mananampalataya ka, nakalagap lagi ang isipan ko sa mga bagay na nasa itaas. Kaya nasa nabanggit minsan ni Kaya nag-uusap kami. Sabi na, basta alam ko, ang isang tao hindi maiwan ang mga barkada. Sabi na, sinulog niya. Sabi niya, hindi pa yan totally na malaya. So, hindi ganun, pinalimutan ako. Ito kasi, may nire-reto kasi ako sa kanila. Sabi na, basta ang isang, sa kanya nang galing yun. Salamat naman, nakatututo na. Ang isang tao daw, ang isang tao hindi maiwasan, hindi maiwanan ng sistema ng sanlibutan. Kaya hindi ako tayo naman. Ay kung bibigyan mo kasi ng isip ng kaisipan, tandaan niyo,
ang isdang patay ay hindi sumasalungat sa apos ng tubig sa dagat. Ang isdang patay, nakikita mo yan, tinutulak ng apos ng tubig. Kung saan, kaya nakikita mo yan, nasa dalampasigan. Di ba? Namumuti-hatiyan. Tinutulak sila. Pero yung isdang buhay, lumalaban yan, hindi mo yan kayang dalhin sa dalampasigan. Lumalaban yan kahit anong lakas ng alon, anong laki na sinasalubong nila yan. Yun ang isdang buhay. Pero pag isdang patay, sabayan sa agos ng sanlibutan. Kaya kalimitan nakikita mo yan sa baybayin ng dagat. Kaya ang isda pag patay, malansa. Babago. Sa pambagay, ang tao sumasampalataya ay hindi umaayon sa kaisipan ng sanlibutan. Ayun, nabanggit ko na rin kanina. Roma 12, verse 1 to 2. Kaya mga kapatid, pinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kabangan ng Diyos na inyong iharap at inyong katawan na isang haring buhay, panal at kaya-ayos sa Diyos na siyang karampatang pagsamba. At huwag kayong magsinayon sa sanlibutan ito, kundi mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin ng taong sumasampalataya ay may sariling pag-iisip. Hindi sunod-sunuran sa sanlibutan. Sa pambagay, ang taong sumasampalataya ay may sariling prioridad. Hindi kaya-gaya. Ang taong may sumasampalataya ay may sariling prioridad. Philippians chapter 3 verse 7, Gayman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalukihan alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin sa pagdo, meron sa sariling prioridad. Nabanggit ko ito nung nakaraan. Sabi ko nga, kung ikaw ay Kristiyano, ano ang pinapriority mo? Ang tunay na Kristiyano may pinapriority. At sa iyong pinapriority, kung ka makikilala kung nagulin ka ng Kristiyano. Ang pagtutunan, doon makikita ko ng uri ng iyong pananampalataya. Philippians 3:8, o nga, lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko. Nalang-alang sa kanya, tinis ko ang kalubihan ng lahat ng bagay at inari kong suka lamang upang kamuli ko si Kristo. At ang panghuli, ito pa ang isang bagay na hindi makapasugalinan ng isang taong sumasampalataya. Nasabi ko nga kanina, ang isang taong sumasampalataya, kalugod-lugod yan sa Diyos at sa tao. Kaya masabi ko, maliban ng isang taong sumampalataya, hindi yan kalulugdan ng tao. Ang tao kalulugdan ng tao at ng Diyos kung yan ay sumasampalataya. Kaya nga sinabi ko, useless ang tao, walang pananampalataya. At tandaan ninyo, ikaw magtatapos ang sumasampalataya ay kinalulugdan ng tao. Pilimon chapter 1 verse 7. Sabihin, bakit ako parang gano'n? Pero, Pilimon chapter 1 verse 7. Ang sabi rito, sapagkat ako'y tutuong nadala at naaaliw sa iyong pag-ibig sapagkat ang mga puso ng mga banal ay nagkikinawaan sa pamamagitan mo, kapatid. Yun ang genuine na mananampalataya. Kapag nabanggit ang pangalan, nawawala yung stress niya. Kaya kung bakit, marami may ibig sabihin mo. Ibig sabihin, ang isang tunay na may pananampalataya ay pagpapala. Yun ang ibig sabihin mo. Ang isang tunay na tao na may pananampalataya ay pagpapala, nakaka-bless.
nagiginawahan ang tao. Yun na sabi nito, ulitin ko, sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw sa iyong pag-ibig. Siguro sa tinutukoy dito, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginawahan o nagiginawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Ibig sabihin, lumalakas, encourager ka. Lumalakas, naaaliw sila, nawawala ang stress. Kasi mayroong tao sa totoo lang, makinig mo lang yung pangalan na i-stress ka na. Oo, totoo. Kasi ang isang tao kasi na may pananampalataya, napapalaya yan maging sa kanyang karakter o maging sa kanyang kinagisnan. Yung pag dapat natin maunawa. Ang isang taong sumasampalataya, napapalaya yan maging sa kanyang kinagisnan. Maliban na nga ang taong ito hindi sumampalataya. Kasi ang taong sumampalataya, alam niya yung mga bagay na mabuti at hindi mabuti. Nababago ang puso ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Napapalaya ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapapalaya ang tao sa pamamagitan ng maling asal, maling ugali, maling tinanahan. Napapalaya ang tao. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito si Onesimus ay hindi dating gano'n. Makikita natin yan dito sabi dito, sa susunod na binanggit ni Pablo, sa verse 10, binasa natin verse 11 sa verse 10 ng Pilimon chapter 1, ganito sabi niya, sapagkat ako'y totoong nagalak at aliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga gusto ng mga banal ay naginawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Ipinamamali ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. Sa wikang Griego po yung Onesimo, sa wikang Griego ay kapakinabang o kapakit-pakinabang. Yung pala ibig sabihin mo. Ano nga yung barong na ano? Onesimus pa yun. Ha? Ano, hindi barong na gano'n eh, di ba? Ano ma? Onesimus. Yung Onesimo naman ito eh. Hindi man ito barong. Pero yung salita pala Onesimo, sa wikang Griego, yung pangalang Onesimo ay kapakit-pakinabang. Na ng unang panahon ay hindi mo pinakinabangan. Dapat ngayon ay pakikinabangan. Pakikinabangin ka, may papakinabangin ka at ako man. So sa madaling salita, si Onesimo nung una, ayon sa mga Bible scholar, tumakas kay Pilimon. Maaring ninakawan niya si Pilimon. Anipin siya ni Pilimon si Onesimo. Pero nung siya'y nakakilala sa Panginoon, anong sabi doon? Siya'y naging kapakit-pakinabang. Yung po palatandaan ng isang. Yan ang nakagawa ng tao may pananampalataya. Kasi pag ng isang tao may pananampalataya, nag-iisip ka ng mga bagay ng mabuti. Kaya sabi nito, sa kalaunan, sa lumalago na sa pananampalataya, nagiging kang kaaliwan. Nakakatanggal ka ng stress. Nakakatanggal ka ng, hindi na sabi nito eh. Nakakatanggal ka ng bigat ng suliranin. Yun na sabi dito sa ating binasa. Yun dahilan kasi namin, kaya sabi ko ang sumasampalataya ay pinalulugdan. Dahil ano na? Dahil mag-iisip yan ng tao. Kung paano siya magiging kalulugdan. Yun po ang pananampalataya. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Kaya sabi ko, kaya ang tao pag walang pananampalataya, pinalikuran na niya ang usapin ng pananampalataya, yan magiging kalulugdan. Hindi yan magiging kalulugdan. Dahil ang bumabago lang sa puso ng tao ay si Jesus. Kita natin si Pilimon o si Onesimus. Dati, sabi na dito, nung una ay hindi mo siya kakikinabangan, pero ngayon siya ay kakikinabangan.
Kaya ang pananampalataya ko, medyo sinabi ko, hindi mo yan may papaliwanag sa isang araw na hindi nakikita, yung development na nakikita yan sa inyo. Iyon natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple, kaya patalo mo siya. In the name of Jesus. Hallelujah. Ang ating pagsaling, unless you believe, you will not be pleased. Malibang ikaw'y sumampalataya, hindi ka kalulog ka. Walang taong malulugod sa iyo. Kasi tinanggit ko, ang taong sumasampalataya ay nag-iisip ng tama, nag-iisip ng pinakamabuti, nag-iisip ng nararapat. Nag-iisip na kung ano ang dapat niyang gawin upang siya'y makatulong, lalo na sa ikalulugod o sa ikasusulong ng gawain ng aming Panginoon. Yan po ang posibleng magbubunga ng isang taong sumasampalataya. Kaya sabi ko, kung ang lahat ng tao sa Pilipinas ay sasampalataya, walang problema. Mawawala tayo sa listahan ng mga kurang na bansa. Yun yung isang bagay na dapat natin. Ulitin ko, unless you believe, you will not be pleased. Sumasampalatay sa Diyos na nakaka-stress. Walang tao kung nagsasabi siya'y sumasampalataya na hindi nag-iisip ng tama. Tinatagay natin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon, it is impossible to please God without faith. Imposible sa tao na kalugdan ng Diyos at ng tao na walang pananampalataya. Dahil pananampalataya lang ang nagpapahala sa tao sa kasalanan. Ang isang mga bagay na ating pinalakpan, mga bagay na ating pinagistan, harap, pag-uugali, lahat yan ang nagpapalaya at yan ay pananampalataya. Basta ikaw ang tao ay sumampalataya, mag-iisip ka ng tama, mag-iisip ka ng paraan para ito ay maging kalugod-lugod sa lahat ng tao. Kaya sa oras na ito, ngayon pala sa nakabilig ng ganitong pangungusap, masawang lahat ka, hindi mo natatanggap ang ating Panginoon. Bilang Panginoon na nagpapakita sa iyong buhay. Ang taong pinananahanan ng Diyos ay pinalulugdan ng tao. Simulan ng tanggapin si Jesus, pakasusin mo sa iyong puso.
pagyayamanin mo lamang ang buhay mo sa pananampalataya, makikita mo pananayawan ka ng Diyos. At kung magsisimula, makamahalin ka ng lahat ng tao. Kaya sa oras ito, hindi mo ka tinatanggap ang Panginoon, din ang Panginoon at nagpapagpunas ng iyong buhay. Ulitin mo ang katanggap ito. Ituloy mo ito yung iyong sariling panalangin. Manalangin ka na ito, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po na uwawaan ko ang kahalagahan ng pananampalataya. Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Hindi ko kayang makalala sa ang uri ng kasalanan. Kaya sa oras na ito, nagpasya po ako, natanggapin ka bilang Panginoon na namamigtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok, maghari sa pinakasentro ng aking puso. Isulat mo rin, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa lahat ng bagay at sa iyong pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tama po ito ang panawagan at sa mga sundalo o umanong na lugar. Pananampalataya, yan ang tayo mo bakit pananampalataya na mangilahanan ng Diyos at buhay ng tao. Dahil pag ang isang tao ay pinagalingan ng pananampalataya, walang problema lahat, pinakabulok at pinakasulok ng buhay na mababago. Kapag ang isang tao ay nagsimulang sumampalataya. Kaya walang ibang paraan para ang tao ay talungan ng Diyos kung bilang pananampalataya. Kaya piliin mo ang lumabog sa pananampalataya. Kaya sa oras na ito, bukas sa altar, pananampalataya ang hinahanap ng Diyos sa buhay. Ang bawat isa. Yes, Lord, God, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord of God, hallelujah. Praise Lord of God in the name of Jesus. Hallelujah. At pag-ay mong buhay na nagbilang Diyos. Praise the name of Jesus. Lord, God, sa iyong pangalan. Sa iyong
Lord, hallelujah. Nato purihin mo sa bayan ng iyong banal na pangalan na tulang tapat na Diyos. Sa maraming salamat na tulang Diyos. Yes, sa iyong kaputihan. Praise God. Hallelujah. Iisa lang ang inuulit ko ang kailangan ng Diyos sa atin. Pananampalataya. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya God bless you po sa inyong lahat. Pagmalain din ng ating Panginoon. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Praise God.